Isang pares ng sapatos na may dalang sumpa at bawat magsuot nito, siguradong haharap sa nakakatakot na kapahamakan. Makikita ang isang high school student na nakaupo sa isang bangko sa istasyon ng subway habang hinihintay ang kanyang kaibigan. Napansin niya ang isang pares ng matingkad na pink na high heels sa gilid ng platform. Mukhang elegante at maganda ang sapatos. Lumapit siya at isinuot ang mga ito, ngunit dumating ang kanyang kaibigan at napansin din ang sapatos. Bigla silang parehong nagnasa na mapasa kanila ang pink na heels. Nagtalo sila kung sino ang unang nakakita at ang pagtatalo ay nauwi sa pisikal na komprontasyon. Sa huli, isang babae ang nakakuha ng sapatos at agad itong sinuot. Naglakad siya palayo ng may pagmamalaki habang ang kanyang kaibigan ay naiwan na puno ng inis at pagkadismaya. Ang isang pares ng sapatos sa subway ay malinaw na babala na sana, ngunit nanaig ang kuryosidad. Habang paakyat sa hagdan palabas ng istasyon ang babaeng may suot ng pink na heels. Nakakarinig siya ng mga bulong na parang nagmumula sa kung saan kahit wala namang ibang tao. Unti-unting lumalakas at lalong nagiging nakakakilabot ang mga bulong. Huminto siya at naglibot ng tingin, halatang kinakabahan. Biglang may isang madilim na anyong sumugod patungo sa kanya. Bago pa siya makapag-react, isang hindi nakikitang puwersa ang umatake. Marahas na naputol ang kanyang mga paa. Kumalat ang dugo sa sahig at tila sinipsip ito ng pink na sapatos. Napasigaw siya sa matinding sakit bago tuluyang bumagsak. Pagkatapos nito, ipinakilala ang karakter ni Sanjay, isang babaeng nakatira kasama ang kanyang batang anak na si Tesu. Matagal nang unti-unting nasisira ang kanyang pagsasama ng asawa. Isang araw, maaga siyang umuwi at nadatna ng kanyang asawa na may kasamang ibang babae sa kama. Galit na galit, agad siyang umalis. Isinama niya si Tesu at lumipat sila sa isang luma at sira-sirang apartment. May masamang reputasyon ang lugar sa kanilang komunidad. Kusang kumikislap ang mga ilaw, biglang bumubukas at nagsasara ang mga pinto at may mga kakaibang ingay na umaalingaw-ngaw sa mga pasilyo tuwing gabi. Marami ang naniniwalang may multo sa gusali at ang isang matandang babaeng nakatira roon ay tila takot na takot sa isang bagay na hindi niya nakikita. Kahit nakakabahala ang paligid, wala nang ibang mapagpilian si Sanjay dahil sa kakulangan sa pera. Isang ophthalmologist o eye doctor si Sanjay. Sinisikap niyang gawing maayos ang apartment sa pamamagitan ng paglilinis at pagkukumpuni ng mga kaya niyang ayusin. Isang gabi, habang nagpapalit siya ng bumbilya, bigla itong sumabog sa kanyang kamay. Isang matulis na piraso ng salamin ang tumama at nakasugat sa may mata niya. Pumunta siya sa kanyang matalik na kaibigang si Kim, na isa ring doktor, upang ipagamot ang sugat. Nagbiro si Kim na mas mabuti pa raw kung nanatili na lang siyang single kaysa magpaka-stress sa problema sa asawa. Ipinaliwanag ni Sanjay ang kanyang pinansyal na hirap at sinabi na sinusubukan niyang magbukas ng sarili niyang eye clinic, ngunit kailangan niya ng tulong para matapos ito. Mabuti ang loob ni Kim at inalok siyang pautangin ng perang kailangan niya. Makalipas ang ilang panahon, may isang lalaking nagngangalang Inchul na lumapit kay Sanjay sa hindi pa tapos na klinika. Isa siyang interior designer. May kakaiba siyang hiling. Tinanong niya si Sanjay kung maaari siyang tumira muna sa loob ng klinika habang ginagawa ang disenyo. Ayon sa kanya, mas naiintindihan niya ang espasyo kapag aktuwal siyang naroroon. Karaniwan, sukat lang ang hinihingi ng mga designer, hindi tulugan. Nagtaka si Sanjay sa kahilingan, ngunit kalaunan ay pumayag din siya. Kinagabihan, nagtungo si Sanjay sa istasyon ng subway. Naghintay siya sa platform, sumakay sa paparating na tren, at doon niya napansin ang isang pares ng pink na high heels na maayos na nakalagay sa sahig. Matingkad ang kulay ng mga ito at agad umaagaw ng pansin. Bago pa niya masuri ng mabuti ang sapatos, biglang namatay ang mga ilaw sa loob ng tren. Saglit na naging tahimik at madilim ang paligid. Kinuha niya ang sapatos at inuwi. Pagdating sa bahay, sinuri ang pink na heels. Napakakinis at perpekto ng pagkakagawa nito. Nanaig ang kanyang kuryosidad, kaya isinuot niya ang mga ito. Pagkasuot agad sa sapatos, may biglang pumasok na pangitain sa kanyang isip. Nakita niya ang isang batang babae na suot ang pink na sapatos habang nagsasayaw ng ballet. Sa isang tabi, may isa pang babae na nakatingin sa kanya ng may matinding inggit at galit sa mga mata. Kumurap si Sanjay at agad na nawala ang mga imahe. Inisip niyang pagod lang siya. Pumasok sa silid si Tesu at agad na nahumaling sa pink na sapatos. Hiniling niyang subukan ang mga ito,
Ngunit tumanggi si Sanjay at sinabing masyadong malaki at delikado ang mga iyon para sa kanya. Itinago niya ang sapatos kasama ng iba pa niyang gamit. Kinabukasan, matapos ihatid si Teso sa kanyang dance school, bumalik si Sanjay sa klinika. Naroon si Inshol at patuloy na nagtatrabaho. Sa mga nakaraang linggo, naging mas malapit sila sa isa't isa at unti-unting nagkaroon ng damdamin para sa isa't isa. Inanyayahan ni Sanjay si Inshol na maghapunan sa kanyang apartment. Noong hapon ding iyon, nag-iisang naiwan si Teso sa bahay. Palihim siyang pumasok sa kwarto ng kanyang ina at isinuot ang pink na sapatos. Malaki ang mga ito sa kanya, ngunit habang tumitingin siya sa salamin, bigla na lamang itong sumakto ng eksakto sa kanyang mga paa. Nakita rin niya ang parehong nakakatakot na pangitain na naranasan ng kanyang ina, ang balerina at ang babaeng puno ng inggit. Lubos siyang natakot sa kanyang nakita. Nang gabing iyon, dumating si Inshol para sa hapunan. Kumain silang tatlo ng magkakasama, ngunit halatang hindi masaya si Teso sa presensya niya. Sinabi ni Teso na dumaan raw ang kanyang ama kanina, ngunit agad siyang pinatahimik ni Sanjay dahil inakala niyang nagsisinungaling lang ang bata. Pagkatapos, tinanong ni Teso kung bakit nagiging malapit ang kanyang ina kay Inshol. Naiinis, pinabalik ni Sanjay si Teso sa kanyang kwarto. Pagkaalis ng bata, inamin ni Sanjay kay Inshol na hiwalay na siya sa kanyang asawa. Napansin ni Inshol ang pink na sapatos na nasa isang sulok ng silid at matagal niya itong tinitigan na para bang may kakaibang humihila sa kanyang atensyon. Nang gabing iyon, nakaranas si Sanjay ng mga bangungot na sobrang linaw at parang totoo. Nakakita siya ng iba't ibang nakakatakot na eksena. Sa isa, may isang babaeng ikakasal at isang lalaking ikinakasal na tahimik na nakatayo sa pasilyo, suot ang kanilang kasuotan sa kasal. Sa isa pa, nakita niya si Teso sa gilid ng isang mataas na gusali, tila handang tumalon. Tumakbo si Sanjay upang iligtas siya. Ngunit nang maabutan niya ito, biglang naputol ang mga paa ni Teso at nahulog ito. Nagising si Sanjay nang may matinding takot at agad tumakbo sa kwarto ng kanyang anak. Laking ginhawa niya nang makita si Teso na mahimbing na natutulog at ligtas. Kinabukasan ng umaga, napansin niyang nawawala ang pink na sapatos. Iginiit ni Teso na hindi niya alam kung nasaan ang mga iyon at sinabi pa niyang hindi naman talaga pag-aari ng kanyang ina ang sapatos. Matapos umalis si Teso papunta sa kanyang dance class, kalaunan ay natagpuan ni Sanjay ang pink na sapatos at sinuot ito papunta sa klinika. Mas madalas na silang magkasama ni Inshol at araw-araw ay lalo silang nagiging malapit sa isa't isa. Kinagabihan, dinala siya ni Inshol sa kanyang bahay. Doon, kapansin-pansin ang isang malaking larawan ng dating kasintahan na nakasabit sa dingding, nakakatakot at nakakailang ang dating, nauwi sa pagiging mas personal at malapit ang kanilang relasyon. Samantala, sa apartment, nag-aayos ng mukha si Teso at napansin niyang biglang bumalik ang pink na sapatos na nakapatong sa salaming istante. May hawak siyang kandila habang dahan-dahang naglalakad papunta sa kanyang kwarto. Sa kumikislap na liwanag, may nakita siyang madilim na anyo na nakatayo sa loob ng silid. Pagbalik ni Sanjay sa apartment, nakasalubong niya sa elevator ang matandang kapitbahay. Nang mapansin ng matanda ang pink na sapatos, bigla itong natakot at agad na tumakbo palayo. Sa loob ng bahay, pilit na inaagaw ni Teso ang sapatos mula sa kanyang ina, sinasabing sa kanya na raw iyon. Nauwi sa pagtatalo at pisikal na agawan ang dalawa. Sa gitna ng kaguluhan, dumating si Kim. Pinagalitan niya si Sanjay at sinabing parang bata ang inaasal nito. Nang magpunta si Sanjay sa banyo para maghilamos, napansin ni Kim ang pink na sapatos. Biglang may matinding pagnanasa ang sumiklab sa kanya. Palihim siyang pumasok sa kwarto ni Teso, marahas na kinuha ang sapatos at agad na umalis ng apartment. Habang naglalakad mag-isa si Kim, suot ang ninakaw na sapatos, tinawagan siya ni Sanjay at tinanong kung bakit niya kinuha ang mga ito at sinaktan si Teso. Kakaiba ang boses ni Kim, parang wala sa sarili at puno ng kakaibang saya. Nangako siyang ibabalik ang sapatos kinabukasan ng gabi. Habang patuloy siyang naglalakad, biglang naging mabigat at nakakakilabot ang paligid. Nakakarinig siya ng mga bulong at saglit niyang nakita ang mukha ni Teso. Bigla, isang hindi nakikitang puwersa ang humila sa kanya mula sa likuran. Marahas na dinukot ang kanyang mga mata. Inangat siya sa ere at hinila papasok sa salamin ng isang tindahan. Isang malaking matalim na piraso ng bumagsak na salamin ang tumaga sa kanyang binti. Namatay si Kim sa sahig, napapalibutan ng dugo at basag na salamin.
Nasa tabi ng kanyang katawan ang pink na sapatos. Kinabukasan ng umaga, ipinakita ni Inchul kay Sanjay ang isang lumang litrato mula sa magasin na kanyang nakita. Makikita roon ang isang babaeng may hawak na kaparehong pink na sapatos. Binaliwala ito ni Sanjay at sinabing maraming sapatos ang magkamukha. Ngunit bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa pulisya na tungkol sa pagkamatay ni Kim. Pinapapunta siya sa istasyon para sa investigasyon dahil si Kim ay huling nakitang lumabas mula sa kanyang apartment. Sa istasyon, ipinakita ng isang detective kay Sanjay ang mga litrato mula sa mga lumang kaso. Ipinaliwanag niyang may mga kahalintulad na insidente noon at lahat ng biktima ay naputulan ng paa. Binanggit din niya na may isang high school student na naghahanap sa nawawala niyang kaibigan at sa sapatos nito. At tugma ang description sa pink na sapatos ni Sanjay, ngunit hindi kailanman natagpuan ng mga ito sa alinmang crime scene. Lubos na nayanig si Sanjay sa lahat ng kanyang narinig at umuwi siyang nanginginig at takot. Habang tinatapos ang mga papeles, hiniling ng detective kay Inchul na pumirma sa ulat sa pag-aakalang siya ang asawa ni Sanjay bago nito napagtantong hindi pa sila opisyal na hiwalay. Pagdating ni Sanjay sa apartment, nadatnan niya si Tesu na hawak ang pink na sapatos. Inutusan niya ang bata na ibalik agad ang mga iyon. Tumanggi si Tesu, kaya sa tindi ng emosyon, nasampal siya ni Sanjay. Gustong tapusin ni Sanjay ang bangungot na kanyang pinagdadaanan, kaya dinala niya ang pink na sapatos sa labas at itinapon sa basurahan. Ngunit nang bumalik siya sa loob ng apartment, laking gulat niya nang makitang ang sapatos ay suot na naman ni Tesu. Biglang umagos ang dugo mula sa mga binti ni Tesu at kumakalat sa sahig. Dahil sa matinding gulat at takot, nawalan ng malay ang mag-ina. Nagising si Sanjay sa ospital. Katabi si Tesu na nakahiga rin. Naroon si Inchul sa malapit. Binabantayan silang dalawa. Pagtingin ni Sanjay sa kanyang mga kamay, nakita niyang nakapatong doon ang pink na sapatos. Sa matinding takot, agad niya itong itinapon palayo. Dinala siya ni Inchul sa rooftop ng ospital upang tulungan siyang kumalma. Ikinuwento ni Sanjay ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa sumpang nakakabit sa mga sapatos. Nalito si Inchul, lalo na kung paano napunta ang mga iyon sa ospital. Tinanong siya ni Sanjay kung paano nito nalaman na naroon ang sapatos. Sinabi ni Inchul na tinawagan daw siya ni Sanjay, ngunit agad ding ibinaba ang tawag. Wala namang naaalala si Sanjay na tumawag siya. Upang makahanap ng karagdagang sagot, inilabas ni Sanjay ang litrato mula sa lumang magasin na ipinakita sa kanya ni Inchul noon at tinanong kung saan niya ito nakuha. Ipinaliwanag ni Inchul na bahagi raw iyon ng isang lumang advertisement na dati ay malawak na ipinakalat. Pinuntahan nila ang advertising agency na gumawa ng larawan. Doon nila nalaman na mahigit 60 taon na ang tanda ng litrato at wala ng anumang tala tungkol sa babaeng nasa larawan. Nalaman din nila online na ang kumuha ng litrato ay isang dance composer na namatay sa edad na 31. Sa kabila ng lahat ng ito, wala pa rin silang malinaw na sagot. Pagkatapos, kinontak ni Sanjay ang high school girl na binanggit ng detective. Habang nag-uusap sila, unti-unting lumitaw ang totoong pattern sa likod ng mga pagkamatay. Lahat ng marahas na namatay ay iyong mga taong sa pilitang kumuha ng pink na sapatos mula sa kasalukuyang may-ari nito. Napagtanto ni Sanjay na nasa matinding panganib si Tesu dahil inagaw niya ang sapatos mula sa kanya. Ganito rin ang paliwanag sa pagkamatay ni Kim dahil ninakaw nito ang sapatos mula kay Tesu. Sinundo ni Inchul si Sanjay, ngunit naipit sila sa matinding trapiko. Sinubukan niyang ilihis ang isip ni Sanjay sa takot sa pamamagitan ng pagsasabing ang matitinding emosyon ay nagtutulak sa mga tao na gumawa ng pabigla-biglang desisyon. Iminungkahi niyang tawagan ni Sanjay ang ama ni Tesu, ngunit agad siyang nagalit sa sinabi nito. Nauwi sa pagtatalo ang kanilang usapan at sa sobrang emosyon, bumaba si Sanjay ng sasakyan at tumakbo palayo. Hinabol siya ni Inchul at kalaunan ay napakalma rin siya. Nang gabing iyon, muling nakaranas si Sanjay ng isang nakakagambalang bangungot. Sa panaginip, nakita niyang hinihila pataas si Tesu patungo sa kisame. Biglang nabiyak ang kisame at bumuhos ang maraming dugo sa buong silid. Nagising si Sanjay na hinihingal at pawis na pawis. Kinabukasan ng umaga, may natagpuan siyang isang lumang litrato. Ipinapakita nito ang isang kuba na babae na kamukhang-kamukha ng kanilang matandang kapitbahay. Hawak ang pink na sapatos, hinarap ni Sanjay at Inchul ang matandang babae. Halatang takot na takot ito at pilit iniiwasan ang usapan tungkol sa sapatos. Matapos ang paulit-ulit na pamimilit at pagtatanong, napilitan din siyang magsabi ng totoo.
Ikinuwento ng matanda na noong siya ay bata pa, nagtrabaho siyang kasambahay ng isang tanyag na mananayaw na nagngangalang Oki. Maganda at mahusay si Oki, ngunit punong-puno ng inggit sa isa pang mananayaw na si Ko, na likas na may talento at hinahangaan ng marami. May isang lalaking mananayaw na umiibig kay Ko ang nagbigay rito ng pink na sapatos. Dahil sa matinding paninibugho, hinangad ni Oki na mapasa kanya hindi lamang ang pagmamahal ng lalaki, kundi pati ang sapatos. Inakit ni Oki ang lalaki at inilayo ito kay Ko. Isang araw, nadatnan ni Ko silang magkasama. Wasak ang puso ni Ko at sinubukan niyang tumakas. Ngunit hinabol siya ni Oki at marahas siyang pinatay. Ang lalaki, nilamon ng matinding konsensya, ay tumulong kay Oki na itago ang bangkay. Pagkatapos nito, pinutol ni Oki ang mga paa ni Ko upang tuluyang mapasa kanya ang pink na sapatos. Nasaksihan ng matandang babae ang lahat ng nangyari, ngunit dahil sa matinding takot, hindi siya nagsabi kaninuman. Mula noon, dala-dala na niya ang takot na iyon sa buong buhay niya. Kalaunan, nagplano sina Oki at ang lalaki na magpakasal. Sa araw ng kanilang kasal, isinuot ni Oki ang pink na sapatos bilang bahagi ng kanyang kasuotang pangkasal. Ngunit habang isinasagawa ang seremonya, isang malamultong puwersa ang biglang kumontrol sa kanya. Nang subukan ng lalaki na tulungan siya, pareho silang inangat sa ere ng isang hindi nakikitang kapangyarihan at pinatay. Isinumpa ni Ko ang mga sapatos upang ang sinumang magsuot nito ay mamatay sa malagim na paraan, mapuputulan ng mga paa tulad ng sinapit niya. Sa loob ng 60 taon, kumalat ang sumpang ito at nag-iwan ng sunod-sunod na kamatayan. Napagtanto ni Sanjay na ang tanging paraan upang tapusin ang sumpa ay ang ibalik ang pink na sapatos sa libingan ni Ko. Sa pag-asang mailigtas ang kanyang anak, hinanap niya ang puntod ni Ko at inilagay ang mga sapatos sa loob ng kabaong. Inakala niyang tuluyan nang natapos ang bangungot. Sa unang pagkakataon, matapos ang lahat, nakaramdam ng pag-asa si Sanjay. Dinalaw niya si Inchul sa bahay nito upang magpasalamat sa lahat ng tulong at umasa na makakapagsimula na silang muli. Ngunit nang buksan ni Inchul ang pinto, malamig at puno ng galit ang tingin nito sa kanya. Wala na ang dati nitong kabaitan. Nabigla at natakot si Sanjay. Sinabi ni Inchul na alam na niya ang katotohanan. Inamin daw ni Tesu ang lahat habang wala si Sanjay. Hindi kailanman nagdiborsyo si Sanjay sa kanyang asawa. Sa halip, pinatay niya ito matapos niyang mahuli na may kasamang ibang babae. Biglang bumigat ang galit sa loob ni Sanjay. Ang mapanibughuing espiritu ni Oki, ang mananayaw mula sa kanyang nakaraang buhay, ay matagal nang nananahan sa kanya at ngayon ay tuluyan ng kumontrol. Gamit ang katawan ni Sanjay, inatake at pinatay ni Oki si Inchul. Pagkatapos, ibinaling niya ang pansin kay Tesu. Napagpasyahan niyang kailangan ding mamatay ang anak ni Sanjay. Naramdaman ni Tesu ang nakakatakot na pagbabago sa kanyang ina at agad siyang tumakbo palabas ng apartment. Nagsimula ang isang desperadong habulan sa mga lansangan. Tumakbo si Tesu papasok sa isang istasyon ng subway at si Sanjay, ganap ng sinasapian ni Oki, ay sumunod sa kanya. Narating ni Tesu ang gilid ng platform habang paparating ang tren. Naabutan siya ni Sanjay at muntik na siyang itulak sa railes. Sa huling sandali, nanaig ang pagmamahal ni Sanjay sa kanyang anak at nabasag ang pagkakasapi. Hinila niya si Tesu palayo at nailigtas ito. Ngunit hindi pa roon nagtatapos ang lahat. Sa tahimik na istasyon, biglang nagpakita ang multo ni Ko. Ibinunyag niya ang huli at pinakakakilabot na katotohanan. Ang espiritong sumasapi kay Sanjay ay hindi kanya, kundi kay Oki. Si Sanjay mismo ang reinkarnasyon ni Oki. Ito ang dahilan kung bakit takot na takot sa kanya ang matandang babae mula pa noong una. Sa impluwensya ni Oki, napatay ni Sanjay ang kanyang asawa, si Kim, si Inchul, at muntik nang patayin ang sarili niyang anak. Ang pink na sapatos ay kasangkapan lamang ng paghihiganti ni Ko. Ang tunay na kasamaan ay nagmula sa nakaraan ni Sanjay. Sa huling eksena, makikitang mag-isa si Tesu sa kanilang apartment. Tahimik siyang nagsasanay ng bale sa harap ng salamin, ang kanyang mukha ay malamig at malayo ang tingin. Nagtatapos ang pelikula kung saan may isang babaeng nakapulot ng pink na sapatos sa isang parke. Walang kamalay-malay sa nakakakilabot na mangyayari. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa susunod na recap.